Good morning guys. Good morning Pilipinas. Good evening Amerika. Good evening din sa Middle East. Alam ko guys, magkaiba ang natin, mga oras. Kaya ito, sa amin dito, good morning. So itong live natin guys, dahil wala tayong show mamaya, may mensahe kasing ipinakita. So may live natin at the same time pag-usapan natin guys sa Zoom na gagawin sa darating na linggo. Ano ba yun? May 23 yata, kasi 17 tayo ngayon, so 7 days, so May 23. Basta linggo siya. So yun guys, ang pinakita ng Diyos na yun nga, ikwento ko sa inyo yung nasa malaking tulay ako, mahaba at mataas na tulay. Nasa gitna ako at meron ako nakitang lalaki sa unahan at sa isor sa likod at meron sa baba. So nagtaka ako kung ano man ginagawa nila. So narinig ko yung mensahe ng Diyos na naghahanda sila na may mga tulay silang papasabugin. So kung bilangin ko guys, 3 sila, baka hindi lang isang tulay ang pasabugin ito para hindi makatawid yung mga tao sa kabilang isla o island. So ayun nga, biglang may sumabog sa gitna at ang naghagis ng Bombay galing sa likuran ko. Pumunot pa ng baril yung lalaki at natakot ako. So nag-decide ako na tumalon at yun nga, bigla ako nagising. So ang mensahe ito guys, isang babala ito na Diyos na kailangan mapagmatyag tayo, lalo na sa panahon ngayon na marami ng kaguluhan na naganap dahil dito sa administrasyon ni Marcos na samot-saring kaguluhan na malinaw doon sa mga pangyayari at nasaksihan natin sa pamagitan ng mga social media at dito sa mga gadget natin na mga bagong teknolohiya na madali nang ang mga tao, dali na mag-live pag may mga kaganapan, madali na lang sila kumuha ng mga video, i-live at masaksihan ng nakakarami. Kaya sa panahon ngayon, mahirap na magsisinungaling. Tulad nga ng nangyari ngayon sa Senado, punong-puno sila ng kasinungalingan. Samantalang kitang-kita na natin sa mga live ng nakasaksi na mga vlogger at media na tunay na nagserbisyo para sa lahat. Maliban sa mga medyang bayaran ng mga administrasyon na isa din sila sa nakatanggap ng mga bag at o malita na pera na iminumudmud ng mga nasa Kongreso para maging kakampi nila sa korupsyon. Kaya kung meron silang nakuha, either in-disguise sila at itinatago at hindi nila ipinalabas sa publiko pagdating na sa investigasyon.
para mapagtakpan ang mga ginawa ng kakampi nila na mga sindikato. Kaya nga laganap ang mga kasamaan ngayon. Kung makita natin, nagmula sa Presidente, Kongreso, Senado, NBI, kapulisan. At dito natin makikita na isang malaking sindikato ang administrasyon ni Marcos. Hindi na nila mapagkaila dahil nga sa mga nakikita natin, lalo na sa flood control issue na pinagtakpan ng nag-imbestiga ng Sablo Ribbon Committee na pinamunuan ni Tito Soto at ni Lacson, na ginawa ang mga Pilipino na mga bubo at tanga, di ba? Kahit siguro batang hindi nakapag-aral, nakaintindi at nakaunawa kung ano talaga ang tamang pag-imbestiga. Kaya yun nga, nandiyan na yung mga nagtestimony, mga nakasaksi na sila ang gumawa mismo, yung tulad ng mga Marines, katulad ng mga kontraktor, na sila mismo ang nagsasabi kung sino-sino ang mga nasa likod na nag-uutos sa kanila at bakit nila nagawa. Yung ganun ba? So, idinalawit na yung mga pangalan nila sa presidente, sa executive, sa kongreso, sa senado. Tapos, walang naging resulta, halos matapos ng isang taon, di ba? So, dyan ang nakakalungkot na isipin natin. Sobra nakasama ang Pilipinas na isang nagbabalidate ito sa mensahe ng Diyos na ang Pilipinas ay binansagan niya ng makasalanang bansa. Ganun pa man, aanhin man ang gagawin ng ilan-ilan para masugpo itong corruption na ginawa ng mga sindikato na kailangan ng maraming mag-cooperate dahil yun nga ang gumawa ng kabutihan para sa ikabubuti, gumawa ng mga bagay para malutas ang problema sa Pilipinas. Ito naman din yung mga inaatake nila. Ito yung mga kinakasuhan, ito yung mga dinadampot, yung ganun ba? So, nakakadismaya, nakakalungkot isipin na grabe, sobra kasama ang mga politiko. At masabi natin mga tao sa Pilipinas kasi nga hindi lang naman din sa mga politisyan, kahit sa tagapatupad natin ng batas, dahil mga pulis, mga empleyado sa gobyerno, mga LTO, custom, sa mga lahat ng opisyalis ng gobyerno na wala silang ibang pakay bakit sila umupo sa pwesto para lang mangulimbat sa pera ng taong bayan, dahil yun nga tax ng
taong bayan, ang nilustay nila. Kita nyo naman, grabe ang mga budget nila sa bawat buwan, taon. Tapos sila lang mismo ang nakikinabang. So, kahit kailan, hindi talaga uunlad ang Pilipinas kahit marami tayong mga natural resources dahil mayaman nga tayo pagdating dito. Ngunit na turnada o nabaliwala ang lahat kasi sinasarili ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Kaya sana lahat ng mga tao mag-isip-isip at ma-realize na ano maging kinabukasan ng mga anak ninyo natin at sa mga sunod pa o kapu-apuhan pa o susunod na mga henerasyon. Kung ang ganitong namamahala sa bansa natin at nakaupo o iniluklok ninyo sa pwesto ay katulad nila. Kaya panahon na para gamitin ninyo ang pinagkaloob ng Diyos sa inyo na tamang pangunawa, pag-iisip at kakayahan. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingihan sa mga nasaksihan ninyo at naririnig sa panahon ngayon. Dahil sa nangyari sa Pilipinas, hindi na ito biro. Sabi sa inyo. Yun nga sabi nga ng Diyos na ang lahat ng sinasabi mo, kung ipinarating mo, pag hindi paniwala ng tao, di ba? Mangyayari pa rin at mangyayari para patunayan ng Diyos na totoo pala ang mga sinasabi ko. Maniwala man ang mga tao, pero huli na. Ayun nga. Yun nga sabi ko sa inyo na nag-upisa ako nito sa ginagawa ko 2010 pa. Pero kasagsagan ako post sa Facebook, nag-umpisa ng 2013. Na ang mga isinusulat ko ay nagkatotoo at hindi naman to gawa-gawa lang dahil mayroon namang pizza sa Facebook under sa pangalan na nag-post na ipinost ko, hindi na yan mababago. Nandiyan yung oras, pati pizza. So, ang mga isinulat kong nagkatotoo, marami. Hindi na halos mabilang. Katulad ng Baging Yolanda, malinaw yun kung paano ko sinulat. Yung chemical sa Syria, yung Marawi Siege, yung kay Dilima, yung Mama Sapano, kay Duterte, at gera sa Ukraine, gera sa Middle East. Ilagay na lang natin yung Middle East. Alisin na lang natin yan. Kasi, hindi pa tayo pinanganak. Kira na yan Ito na lang, iba na lang gamitin natin. Di ba? Yung Irma sa Amerika. Yung sunog sa Maui. Malino yon. Sinabi ko ang lugar. Sinabi ko kung anong mangyayari. Katulad din sa Ukraine. Sinabi ko ang Ukraine may magkagira. Tapos 7 years mula ng pinost ko nangyari. So marami pang iba. Ngayon, ito ay isang patunayan na may Diyos akong kausap. Kaya ang lahat ng yan na nangyari sa Pilipinas, isa itong validation na pinatunayan ng Diyos na ang sinasabi niya na ang Pilipinas ay tinatawag makasalanan ng bansa. Di ba? Kaya,
itong nangyayari ngayon, hindi na to katakataka. Dahil sa sinabi ng Diyos yan, malinaw talaga yan. At yun ang nakikita natin sa haba ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi natin na may pagkaila. Ngayon, sasabihin ninyo na hindi ako totoong ginamit. O palagay na lang natin, hindi. Sa mga trahedyang isinulat ko, sino ba ang makakaalam yan? Hindi pa nangyari, di ba? Yung katulad nun sa Senado, sa itong kalipas lang, itong May 13, ilang araw pa lang nakalipas, 17 tayo ngayon, 13, 4 days pa lang nakalipas, isinulat ko ng 12. O, malinaw yun, kung ano ang nangyari sa Senado. Detalyado yun. Sino nakakalam nun? Huwag niyo sabihin na kasabwat ko ang mga NBI. Di ba? Nasa Australia ako. Di ba? Ang laking tao ko siguro. Di ba? Powerful na tao siguro ako. Dahil pakinggan ako ng NBI o si Trillanes ba? Di ba? So, doon pa lang, may nagsasabi sa akin na mas makapangyarihan. Ngayon, yung ginagawa ko na nakikita at nasaksihan ninyo na galing ito sa Diyos na mismo nagsabi na boses ko makapagaling. Diba? Mula 2013 pa, 10 pa, 11, ang gamot na ako, wala pang Facebook noon. Nandiyan lahat. Hanggang 2013, nag-umpisa ako magkrusada. Madami akong krusada. Sa isang taon, sa isang buwan, kung gagawin ng 2 buwan, 7 krusada, 6 na krusada. Kasi, yearly ako umuwi mula noong 2013. O ngayon, daming gumaling sa ginamot ko. Absolutely free. Ay mga hindi basta-basta ang gumaling. Galing na sa doktor. Mga bukol, mga lusaw, mga di makalakad, nakalakad. Madami yan sila. Kung ano-anong mga hindi pangkaraniwang sakit. Mga lagnat, wala yan. Mga sakit sa katawan lang, pilay, wala yan. Hindi yan. Hindi ko ginagamit yan bilang patunay na may Diyos nagpagaling. Itong mga bukol na nangalusaw na hindi nupirahan, yung mga kidney na hindi basta-basta gumaling, yung 3 years na hindi makalakad, yung nakaratay na sa banig, na bedridden na, di ba? Yun yung mga hindi basta-basta sakit na basta-basta na gumaling sa doktor. Ngayon, nung lumapit sa akin, parang dahilan lang. So doon, makikita natin na may powerful na nagpagaling. Pangalawa, yung sinabi ng Diyos na makakita ako ng kasalanan ng tao. Nagkalat na yan, may mga patunay na yan, na nakakita talaga ako ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. At higit sa lahat, makakita ako ng taong buhay. At nasabi kong mamatay ng tao na yan. Ngayon, itatanong ko sa inyo, sino ngayon makakagawa nito? Sino ang nakakaalam nito? Di ba? Nasa turungan ninyo, sa mga pared pastor ninyo, na walang ibang makapangyarihan kung hindi Diyos lang. Ngayon, nagagawa ako dahil yun sinabi ng Diyos na ang power of mind mo is powerful yan. Di ba? Dahil makita ka ng kung anong meron sa tao. Makita ka lalo na pag naging espiritu ka. Di ba? Makita ka ng parating. Kasalanan ng tao, buhay man at patay. Di ba? Yung sinabi ng Diyos, kung ano yung meron sa tao. Katulad nung na sabi ko sa tao, makita ko kung gising ako, makausap ko siya, na makikita ko kung anong klaseng tao siya. Pero mas lalong takot pag nakatulog ako at lumabas sa espiritu ko dahil mahalungkat ko kung ano yung gawain ng tao. At makakita din ako ng taong buhay na masabi kong mamatay.
Magagawa ko ito sa panahon na espiritu ako. Ngayon, nangyayari ito lahat. Saka yung kasalanan ng tao, kaya nasabi ko na sa inyo, maraming nagbagamot sa akin na may mga pinatay. Hindi ko lang inilahad sa public dahil confidential yan. Ngayon, yan pa lang, walang ibang nakakaalam, pwede yung pumatay lang. Bakit na lamang ko? Nasabi ko kung paano nila pinatay. Kung anong meron sa panahon na yun. Di ba? Hindi ko kaya paniwalaan ngayon. Dahil hindi man yung nakikita at hindi sila ng testimony. Gawa nung confidential yun para sa kanila. Pero yung ibang mga nakita ko na kasalanan, on the spot yan, live yan, sa Zoom, o mga testimony nila mismo. Buhay pa yung pamilya nila. Nasabi ko na mamatay na ang isa sa pamilya ninyo. Katulad ng biyanan ko mismo. Isinulat ko 5 years bago nangyari kung ano talaga ikamatay. Di ba? Marami pa nakita ko sa kanila, pati sa biyanan ko mismo. Na may nakita ko, sinabi na ng asawa ko na anak niya. Di ba? Kung anong meron. So, makikita natin na may Diyos talaga na powerful. At totoo talaga akong kinausap ng Diyos para manggamot at mangaral. Kaya ang ginagawa ko ito, guys, nakapokus ako sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, binansagan ng Diyos na makasalanang bansa. Ngayon, sino ngayon ang nasa Pilipinas? Di ba? Tayo mga tao. Ano mga ginagawa ng mga tao ngayon sa Pilipinas? Di ba? Doon pa lang tayo sa presidente, adik na. Di ba? Doon sa mga senador, corrupt na. Doon sa mga congressman, corrupt na. Doon sa mga executive, corrupt na. Sa mga mayor, corrupt na. Sa mga barangay, corrupt na. Sa mga kapitan, corrupt na. Sa mga tao, corrupt na. Manluloko na. Manilinlang na. Diba? Mga snatcher, mga hold-upper, mga adik, nandiyan lahat. Diba? Mga kapulisan natin, wala na. Sa halip ng protekta sa taong bayan, sila pa ang nag-abuso sa taong bayan. Manghuhuli ng hindi naayon sa batas. Nanghuhuli ng gusto nila. Kapalit ng gusto nilang pera. Di ba? Makikita naman natin talaga na wala na ang Pilipinas. Lubog na. Kaya nakakalungkot isipin na sa daming tao sa Pilipinas at bakit hindi magagamit ang utak sa tama. Isipin ninyo na mabuti. Nangarap kayo na magminhawa man lang. Di ba? Nangarap kayo na kahit papaano maipsan ang hirap dahil sa tindi ng pangailangan. Pero kayo mismo ang nagluluklok sa mga taong nagpapahirap. Di ba? Bakit? Nabigyan lang kayo ng ayuda. Yun ang binuto ninyo. At hindi nyo naisip ng ayuda ay isang pain lamang yan. Para yun ang maging ugat at magamit para ang mga taong ito ang magpahirap sa inyo. Binigyan lang kayo ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 sa panahon ng butuhan na magagamit ninyo sa 3 araw, 4 na araw, 1 linggo, ubos na, kapalit ng buto ninyo sa kanila sa habang panahong maghihirap kayo at ang mga anak ninyo at kinabukasan ng mga anak o apo ninyo sa halaga ng 5,000. Di ba isipin niyo mabuti yan? Ngayon, nagreklamo kayo. Magulo ang Pilipinas. Mahirap na ngayon ang Pilipinas. Kurap ang Pilipinas. Saan nagagaling ito? Sa inyo mismo, di ba? Kayo mga nakatanggap ng ayuda,
Isipin niyo mabuti. Iwan ko kung mapunta kayo sa paraiso. May tanong ko nga sa Diyos ito. Kung kayo matanggap ng ayuda, matanggap ng pera sa gobyerno na kapalit ng boto ninyo, yung mga binibili nilang boto ninyo na pera din ninyo, pera sa mga taong nagbabayad ng tax, tingnan ko kung mapunta kayo sa paraiso. Nagsama-sama kayo lahat, mga politiko, lahat ng mga korap, mga pulis na mga gumagawa ng kasamaan. Lahat. Wala akong duda. Dahil sa ginawa ninyo, na ang boto ninyo, ibinibinta ninyo, na madadamay ang lahat na bumoto ng tama at gumawa ng kabutihan para sa kabuti ng lahat. Iwan ko kung mapunta kayo sa paraiso. Sabi ko sa inyo, sinasabi ko, ang ayuda ay isang patibong lamang yun para hindi kayo makaalis doon sa pagdating ng botohan. Dahil ang niisip ninyo, pag iba na makaupo, maaaring alisin ang ayuda. Kaya isang patibong yan para maitali kayo doon sa sistema na yun. Kaya kayong lahat, nasabi ng Diyos, 3 lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Maraming baguhin sa inyo. Sa paniniwala ninyo mismo, dahil sinabi nga ninyo, ang dasal ninyo powerful, ang dasal ng pastor ninyo i-powerful, makapagbago. Dito lang ang tanong ko sa inyo kung talong totoo yan, na bago na dapat nila yung damdamin ng mga taong masama ang kalooban. Tulad ng mga korap na yan. Kayo mismo. Hindi niyo nabago sarili ninyo. Tapos naniwala kayo sa dasal na yun. Di ba? Ano babaguhin ninyo? Yung tunay yung pagkatao. Gawain ninyo. Kung ano man yung mga gawain ninyo, tulad nung binibinta yung boto ninyo. Tulad nung gawain ninyo na pangluloko, panglilinlang, panglalamang, at marami pang iba. Ngayon, ito yung kailangan ng Diyos na 3. Ngayon, pag nagawa nyo yan, na hindi nyo na ulitin pa, pumapasok na yung paniniwala. Di ba? Yun yung sinabi ng Diyos. 3 lang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. So, simple lang. Ang gagawin mo lang, pagbabago. Wala na, isa lang gagawin ninyo. Pagbabago. Di ba? Bakit? Kasi pag ginawa mo yon na hindi mo nagagawin ang mga bagay na yan, ibig sabihin, nagsisi ka na. Hindi mo na nga ginawa eh. Ngayon, dahil nagsisi ka na at hindi mo na ginawa, pumasok yung paniniwala. Di ba? Kaya ang sasabi ng Diyos, nasaan ang pagbabago ng isang tao? Malinaw yan. Nasaan ang pagbabago ng isang tao? Samantalang inulit-ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So, ibig sabihin, isa lang pala gagawin ng tao. Yung hindi na gagawin ang alam ninyo na mali. Di ba? At gagawin ninyo ang tama. Pag ginawa na ninyo yon, na habang buhay pa kayo, malinaw doon na pinagsisihan na ninyo ang mga nagawa ninyong kasalanan o kasamaan. Sa habang buhay pa kayo, nakikita ng Diyos na nagbabago at nagsisisi kayo dahil naniwala kayo na may Diyos na makapangyarihan at Diyos na buhay. Ganun lang kadali yun. Pero kung nagpatuloy ang mga gawain ninyo, ubusin man ninyo ang oras ninyo sa pagsimba,
Mulat man ninyo sa tao, ipagsigawan man ninyo sa buong mundo na kayo ay relihiyoso, may reliyon kayo, katoliko kayo, Iglesia ni Cristo kayo, o ano pa man ang reliyon ninyo. Useless ang lahat ng yan. Dahil hindi dyan nagbabase ang Diyos sa tunay na kaligtasan. Kaya masabi ko sa inyo, magsama-sama kayong lahat sa impyerno. Ang impyerno ay nilaan ng Diyos yan sa mga taong gumawa ng kasamaan ng buhay pa. At ang paraiso ay nilaan ng Diyos sa mga taong gumawa ng kabutihan nung buhay pa. Sa kabilang buhay, wala ng pagbabago at pagsisisi at wala ng paniniwala. Pag nahukman ka ng Diyos, pagdusahan mo na kung saan ka nararapat. Para maramdaman ninyo ang init ng apoy na impyerno. Dahil tunay na may impyerno at paraiso sa kabilang buhay ng tao. So hanggang dito na lang. Magandang umaga sa inyo lahat. And God bless us all. Share ninyo para mapanood ng marami. Maraming salamat. Purihin ng Diyos.